problema, nagigising pa sa umaga. Nakakapagkape pa. Ano po? Nakakakain pa. Nakakakanta pa. Nakakatawa pa. Bakit? Dahil yan sa biyaya ng Panginoon. At isa lamang po ang susi sa buhay sa mundong ito, kapatid, para tayo magtagumpay sa mga problema. Magkaroon po tayo ng kagalakan sa ating buhay. Kapag ang kagalakan ay umalis na po sa ating buhay, sa ating puso, sisiguraduhin ko po, ano ang kapalit ng kagalakan? Kalungkutan. Kaya, ang kalungkutan, huwag niyo pong bibigyan ng daan sa inyong puso. Huwag niyo pong bibigyan ng puwang sa inyong puso. Lagi pong may kagalakan. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. At lalo tigit po muli sa ating Panginoong Jesus na po. Tayo muli ay mag-aaral ng salita ng ating Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ang sabi po ay kagalakan. Sino po sa inyo ngayon ang mayroong kagalakan sa puso na siya ay sumamba sa Diyos? Napakahalaga po sa isang Kristiyano na tayo ay masaya na sumasamba sa ating Panginoon. At napakahalaga din po sa isang tao na siya po ay mayroong kagalakan sa kanyang buhay. Pangit naman sa isang tao kapag siya po ay nabubuhay nang wala na pong kagalakan sa kanyang puso. At sisiguraduhin mo lamang po at isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Kapag tayo ay nasa Diyos, magkakaroon po tayo ng kagalakan sa ating sarili. Kahit na ang mundong ito ay punong-puno po ng problema, ang buhay natin ay punong-puno ng kahirapan, ng kawalan, minsan may sakit at karamdaman. Kapag tayo ay nasa Diyos, magkakaroon po tayo ng kagalakan. Magkakaroon ng kagalakan na harapin ang hamon ng buhay. Bakit? Ganap sa Panginoon ay kalakasan. Ano po? Yun po yung lamang natin sa mundong ito, sa mga taong walang Diyos sa buhay, sa mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon. Kahit po tayo punong-puno ng problema minsan, may mga problemang mabibigat, tayo po ay nagagawa pa din maging masaya sapagkat iyan po ay sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya po napakahalaga sa isang tao ang kagalakan sapagkat kung ang isang tao ay wala ng kagalakan sa kanyang sarili, hindi na po magiging maganda ang takbo ng kanyang pamumuhay. Kaya nga po yung mga taong nawala ng kagalakan sa puso, naubos na yung kasiyahan sa kanyang buhay, napuno na po siya ng problema, ano po ang ginagawa? Imbis na solusyonan ang problema, ay lalo pang dinaragdagan. Ang akala kasi ng mga tao, kapag sila daw ay namatay na, ay tapos na ang problema. Ang hindi po nila alam, kapag ikaw ay namatay, at wala ka pong tawag dito, yung benepisyo, ano po, wala ka pong savings, wala ka pong insurance, ano po, mas lalong lalaki po ang problema. Bakit? Mamong problema ang iyong mga mahal sa buhay kung paano ka paglalamayan, kung paano ka ilalagay sa kabaho, kung paano ka ililibig, at kung paano babayaran ang gastusin sa iyo. Kaya sa totoo lamang po, ang problema, ang solusyon ay ang ating Panginoon. Kapag may problema, sikapin mong sumaya. Ganun po lamang ang sikreto niyan eh. Kapag ikaw po may problema, pag ikaw po may kalungkutan, sikapin mong maging masaya para po matakluban yung kalungkutan sa iyong sarili. Pero mahirap po maging masaya ang taong punong-puno ng problema. Maliban na lamang po kung siya ay nasa Panginoon, kahit hindi na po natin sabihin, galak sa Panginoon ay kalakasan. Magpapasko na naman. Ano po? Dapat daw ay maging masaya pag Pasko. Joy to the world. Pag Pasko lang pala mag-joy. Ano po? Dapat everyday
Meron po tayong joy, meron po tayong kasiyahan sa ating puso. Ano po? Yung pagising mo sa umaga, aba, ay masaya ka, bakit? Nagising ka pa eh. Di mo ba? Marami pong tao na hindi na nagigising sa umaga. Oo. Pagising niya, ipatay na siya. Oo, marami pong tao ganyan. Samantalang ikaw, ako, kahit punong-puno ng problema, nagigising pa sa umaga. Nakakapagkape pa. Ano po? Nakakakain pa. Nakakakanta pa. Nakakatawa pa. Bakit? Dahil yan sa biyaya ng Panginoon. At isa lamang po ang susi sa buhay sa mundong ito, kapatid, para tayo magtagumpay sa mga problema. Magkaroon po tayo ng kagalakan sa ating buhay. Kapag ang kagalakan ay umalis na po sa ating buhay, sa ating puso, sisiguraduhin ko po, ano ang kapalit ng kagalakan? Kalungkutan. Kaya, ang kalungkutan, huwag niyo pong bibigyan ng daan sa inyong puso. Huwag niyo pong bibigyan ng puwang sa inyong puso. Lagi pong may kagalakan, kahit punong-puno ng problema. May kagalakan kang hinaharap ang problema. Tulad ng isang agila, at tulad tayo ng Diyos sa agila, sabi sa Bible, masaya siya kapag nakikita niya at nararamdaman po niya may bagyong paparating. Tama nga? Ang katangian po ng agila, pag nalalaman niyang medyo kakaibang panahon, may bagyong darating, ay, natutuwa na po ang agila. Ang gagawin po niya, umahanap na po yan ang pinakamataas na lugar. Lilipat siya doon, at doon po siya ibabaw, papakong siya doon. Aabangan niya po ang malakas na bagyo, ikapagpag niya pa niya magpapak. Parang malagas yung mga balay yung mahina. At kapag nandiyan na pong bagyo, hinaharap niya po ito hanggang sa lagpasan niya. At siya ay matagumpay na nakalilipad. Ano po? Ganun din po mga Kristyano. Kapag may problema, harapin. Hindi yung pag may problema, parang ang basang sisiw, susok sa silong ng bahay. Ano po? Nakakarinig lang kung may problema, puputak-putak na parang manok. Ano po? Kaya ang agila po talagang kahit punong-puno ng bagyo, talaga po ang agila hindi natatakot. Ganyan po tayo mga anak ng Diyos. Bakit? Kahit may problema, meron tayong kagalakan sa buhay natin. Ang sabi sa aklat ng mga awit, 16, talatang 9, hanggang sumusunod, ako na lang kung babasa. Ang sabi ganito, awit, kabanata 16, talatang 11. Basahin mo na po. Ang sabi ni David, kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako ay panatag. Tignan niyo po ha, kapag ang isang tao daw po ay panatag ang kanyang sarili, hindi po siya natitinag. Bakit? Dahil meron siyang kagalakan. Para daw po maging matatag tayo, magkaroon tayo ng kagalakan. At para hindi po tayo matinag, kailangan magkaroon tayo ng katatagan. Ibig sabihin, kahit punong-puno ng problema, matatag ka. O ba? Tignan niyo po yung mga puno kapag bumabagyo. Kahit gaano kalakas ang bagyo. Kapag matibay po ang ugat, hindi kaya tumba. Lagas-lagas na lang ang kanyang dahon. Pero hindi matutumba. Bali na lang ang kanyang sanga. Pero hindi matutumba. At pagkatapos ng bagyo, muling sisibol ang magandang dahon niya. Ganon din po bilang mga Kristyano. Sa mga problema, kailangan maging matatag po tayo. At ano ang sekreto upang ikaw ay maging matatag? Ang sabi doon sa Biblia, magkaroon ka po ng kagalakan. Kaya't ako'y nagdiriwang. At kapag ikaw daw po ay mayroon kagalakan sa iyong puso, kahit may problema, magagawa mo pong magdiwang sa iyong sarili na ikaw ay nagtatagumpay sa biyaya ng Diyos. Tignan niyo po ha, ang sekreto. Ang sabi sa Biblia ay maging panatag ka lamang palagi. Alam niyo ba ang isang tao? Mahirap po kasing pabagsakin ng isang tao
kapag siya po ay panatag lamang sa kanyang sarili. Tulad po ng isang leon sa gubat. Tingnan niyo po, naglalakad yan ng walang pakialam sa sarili. Natutulog po yan ng walang kinatatakutan. Bakit? Panatag ang kanyang sarili. Dahil alam niya na walang pwedeng gumapi sa kanya. Ganon din po bilang mga anak ng Diyos. Maging panatag po tayo dahil alam natin na walang problema na pwedeng gumapi sa atin. Dahil bakit? Kasama natin ang Diyos. Bawal sa isang Kristiyano ang mahina ang loob. Sabi nga sa Bible, mainam sa isang tao ang may malakas na kalooban. Ngunit kung ito'y mahina, ano naman ang pakinabang? Mga kapatid, nilayin po natin sa ating sarili yung may malakas na kalooban sapagkat iyan ang gusto ng Diyos. Yung mahinang loob, wala daw yan pakinabang, sabi sa Bible. Wala, ayun lang, may problema. Ano kaya? Magtatagumpay kaya ako? Magpapatuloy pa kaya ako sa paglilito? Parang ayaw kong magsimpay. Sabi ni Pastor, pagpapalahin daw pag nagsisimba. Abay, bakit naman? Wala akong pera-pera. O sinabi mo nga yun, hindi ko tinatanggi. Diba? Wala akong ni Pastor. Magiging masaya pag naglilingkod sa Panginoon. Puro naman problema. Sinabi ko rin yun, kapatid. Pero isa lang ang susi, maging matatag ka. Ang taong matatag kahit sa atin ng digmaan, hindi kaya pagsak. Tignan niyo po balita mo ng Israel at Hamas. Laman ng una at ulo ng balita. Ano po? Talagang nahihirapan ng Hamas sa Israel. Malit na bansa po yan. At sa history ng mundo, ilang bansa na po ang kumalaban niya, hindi po sila Latina. Bakit? Matatag kasi. Diba? Dahil matatag. At kapag matatag ang isang tao, hindi po siya kayang taluhin. At kapag matatag ang isang tao, ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, hindi po siya kayang pabagsakin ng mga problema. Kaya napakahalaga po sa isang Kristiyano na tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya kung gusto natin magtagumpay sa ating paglilingkod sa mundo ito. Ang sabi sa Gis, yun pa rin po ang kabalata ng 16 ng awit sa talatang 10. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay masadla sa itigdig ng mga patay at doon ay magnas. Pakatatandaan niyo mga kapatid, pag anak ka ng Diyos, pag naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka tutulutan ng Diyos na agnasin ng maaga at mamatay ng maaga. Sino ang aagnasin ng maaga? Kung sino man ang kumalaban sa iyo. Ang dami ang mga kapatid. Sino mang magtangka ng iyong buhay, ng ating buhay, pakatatandaan mo po yan, masasadlakihan sa kamatayan. Mabuti pa, hindi na siya isinilang. Yan ang pinakamalaking pagkakamali niya sa kanyang buhay. Kapag ang mga anak ng Diyos ay pinagkatangkaan po nila ng masama. Bakit? Kakampi natin ang Diyos. At ang history po ng Israel, yan po ay bayan ng Diyos. Ano po? At ang Diyos ay nangako sa Israel, ipagtatanggol niya ang kanyang bayan. Pansin niyo, napakalit na bansa. Hirap na hirap silang digmain. At talaga naman, malakas. Bakit? Kasama nila ang Israel. Ikaw at ako, bilang mga Kristiyano, tayo ay spiritual na Israelita. Kapag tayo ay mga anak ng Diyos, ibig sabihin, tayo ay bayan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay namamayan sa ating mga puso. Hindi ka kayang pabagsakin ng anumang problema, pagsubok, tawalan at kahirapan, anumang klaseng problema, hindi ka kayang pabagsakin. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Yan ang sinasabi, ang bumangga, di ba? Bakit? Kasama mo ang Diyos ay kahit kapangyarihan ni Satanas, walang makadadaig sa iyo. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kaya ano man ang mangyari sa ating buhay, danasin man natin ang mga problema, danasin man natin ang kawalan, lagi mo tatandaan kapatid, iyan ay pagsubok lamang. At sa pamamagitan ng pagsubok, ang sabi ni Santiago,
tayo ay pinapatibay ng Diyos sa ating buhay pananampalataya. Kaya ano man ang pagsubok natin, pinapatibay ka lamang ng Diyos, kapatid. Kaya magpatuloy upang tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Sa kaulihan, sa 11, talatang 11 ng kabanatang 6 ng awit, ituturo mo ang landas patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Tandaan niyo po, ituturo sa iyo ng Diyos ang landas ng buhay. Kaya lagi ka pong iingatan ng Diyos. Saan ka man pumunta, ano man ang iyong gawin, ano mang sitwasyon ng iyong buhay, ituturo sa iyo ng Diyos ang landas ng buhay. Kahit ikaw ay sinakluban ng langit at lupa at tinakluban ka na ng mundo sa iyong pakiramdam. Ang sabi ng Diyos, ituturo sa iyo ng Diyos ang landas ng buhay. Ibig sabihin, hindi ka talaga kayang gabihin. Bakit? Kasama mo nga ang Diyos. Kasama nga po natin ang Diyos. Ano po? Ang Diyos ang nagtatanggol sa atin. Ang mahal mo ay masasadlak sa daigdig. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Kaya kapag tayo daw ay lagi nasa Panginoon, makakadama tayo ng lubos na kagalakan. Ayaw niyo po ba may kagalakan na hindi kayang bayaran ng anumang halaga o anumang kayamanan? Opo, kasi maraming kagalakan na nabibili. Opo, ewan ko lang, kung mayroon po ngayon gamot na pag binili mo yung tawa ka ng tawa, anong tawag sa gamot na yun? Laping Minicol. Panatan ng 1,000 milligram. Baka maghapon na magkumakalak ka. Pag medyo mababa ang milligram, mga 50 milligrams lang, baka ngingising-ngising ka lang dyan. Mapapansin ng iyong mga kasama, pangising-ngising ito. Kung pala tumira pala ng, laping capsule. Ano po? Kung meron lamang po sa generics niya, ay talagang Joven, bibili tayo ng isa. Balatan agad natin ng 1,000 milligrams. As a doctor lagi yun. Kung meron, ibig sabihin, maraming bibili. Ba't na kaya hindi makaibento yung mga magagaling sa work, sa gamot, yung magagaling na doktor, ba't yan hindi makaibento ng gamot sa pampasayama? Yung pag-inom ng ngiti-ngiti ka? Oo. At kasi nakangiti, hayaan mo ang problema yung paligid mo. Basta ikaw ay masaya. Ay hindi kung ayaw nila ng problema, bumili din sila, no? Kung 10 kayo sa pamilya nyo at gusto nyo maging masaya, bumili ka ng tag-isa. Oo. Ay kung ayaw nyo naman na masyadong malakas ang tama, mga 50 milligrams lang, tama ang ngiti-ngiti lang. Ang ngiti-ngiti lang. Ano po? Kasi pag 1,000, kasama ng black yun. Pero pag ganun po nangyari, ay pag wala ng pantama, yun ang malapit yan. Pag lumipas na po yung tama, Opo. Ibig sabihin, ang tunay na kagalakan talaga, hindi po kayang tapatan kung basa ng anumang bagay. Tanging nasa Panginoon lamang. Ang tunay na kagalakan, hindi nabibili. Ang tunay na kagalakan, ito ay bibili galing sa Panginoon. Kaya kung gusto niyo pong magalak sa buhay, maglingkod po tayo sa Panginoon. Ako. At kapag nakita ng Diyos na tayo mayroong kagalakan sa ating sarili, tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya kung mga magulang ko mga kapatid, higit sa lahat, magkaroon mo tayo ng kasiyahan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nakapag-araw ng linggo, Sabado ng gabi, masaya ka na dahil magsisimba ka na naman. Kahit wala ka pong maraming pera, magsisimba ka. Bakit? Nag-aalala ka na maglingkod sa Panginoon. Ay kung ako nga po ay wala nang nag-aalala sa paglilingkod sa Diyos, mahaba-haba na ng paglilingkod ko, 14 years na din. Meron pa rin ba ako kagalakan na maglingkod sa Diyos? Alam niyo po ba kung ako'y wala nang kagalakan maglingkod sa Diyos? Hindi na